Hindi naman talaga madali ang kumita ng pera. Kaya naman kung magbubukas na ang maraming opportunity sa atin, dapat talaga sunggaban natin ang sunggaban. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung para sa atin. At napakasarap nga ng pakiramdam na makahawak at kumita ng mga ganito kalaking pera. Dahil syempre, maibibigay mo ang maganda para sa pamilya mo, mararanasan mo yung mga bagay na dating napapanood mo lang, yung mga bagay na dating ini-imagine mo lang. Kahit yung mga sandaling ganitong bagay maibigay mo sa pamilya mo. Hindi man nga araw-araw yung ganitong kaligayahan, hindi man ganito araw-araw yung pagkain, pero at least nagkakaroon ka ng pagkakataon na na-experience mo at napapa-experience mo sa mga mahal mo. Nakakabawi ka sa mga magulang mo at naibibigay mo yung lahat ng kahilingan din nila. At syempre, importante sa lahat, napapaligaya mo yung mga anak mo, nakikita mo na nabibigay mo yung mga pangangailangan nila. At nadadala mo sila sa mga lugar na dating hindi mo rin napupuntahan. Kaya napakahalaga na dapat maging tama ang mindset natin. Yes, mga B, mindset ang dapat ang unang-unahin natin na maging tama sa buhay natin. Kasi kung tama ang mindset natin, dun din tayo dadalhin. Madalas kasi nakakarinig ako sa iba na parang ang hirap niyan, imposible yan. Pero dati mga B, walang-wala rin ako. Ngayon, kahit paano na ipapasyal ko yung pamilya ko sa mga lugar na dating hindi namin napupuntahan. At syempre, nakakain namin yung mga pagkain na sa mga magazine at sa mga TV ko lang nakikita. And syempre, mas maraming pintuan at hindi nga lang pintuan pati mga bintana ang nagbubukas na oportunidad sa akin. So, yan dahil siguro proud akong sabihin na tama yung mga naging mindset ko. Bakit tama? Dahil hindi naging hadlang para sa akin mga B. Yung mga salitang, ay, wala naman akong pera, hindi ko kaya yan. Ay, imposible, baka sabi lang nila yan, baka naririnig ko lang yan na nagsimula sa wala. Pero alam mo ba mga B, dati, lahat ng mga ito, wala ako. Ni isa, kahit takip nga nito, wala ako. Kahit isang pirasong plastic nga nito, at cabinet, wala ako. Naniwala lang ako sa mga nababasa at napapakinggan ko sa simbahan, sa church namin, at syempre sa pastor at sa Bible, na ang sabi, meron daw magandang buhay at kinabukasan ang nakalaan ang Diyos para sa ating lahat. Pero syempre dapat maging mabuti tayong tagapagsunod niya. Kaya naman kahit gaano kahirap ang buhay noon, nagtiwala lang ako sa pangako ng Panginoon na balang araw, meron din para sa akin. Kasi sabi nga niya, magandang buhay ang gusto niyang ibigay para sa atin. Ang importante lang sumunod at magtiwala tayo sa Kanya. Maniwala tayo na may Panginoon na nandiyan at nakakakita ng bawat ginagawa natin. Kaya hindi dapat maging rason mga B yung kahirapan para hindi tayo magsumikap. Mga batang mahirap tayo, 'di ba? Mga mahihirap tayong tao. Dapat nga tayo pa yung mas magsumikap. Dapat nga tayo pa yung mas mangarap. Dapat tayo yung mag-imagine ng mga bagay na, sige, sabihin na natin imagination lang. Alam mo ba noon na ini-imagine ko lang magkaroon ng opisina, magkaroon ng produkto na makikilalang akin. Produkto na tatatak na pag nakita, si Jem ang may gawa. Kaya naman mga bi, alam nyo ba, ang Alexa Sen product ay isa sa mga sagot talaga ng Panginoon sa mga dalangin ko. Naniniwala kasi ako na kung paano ka nag-iisip at kung paano ka mag-isip, ganun din ang magiging buhay mo o doon patungo ang buhay mo. Kaya naman mga bi, dapat lagi nating itama ang pag-iisip natin kung paano tayo maniwala sa mga bagay-bagay, kung paano natin gawin yung mga bagay-bagay, kasi ang hirap naman gumawa ng mga bagay na hindi ka rin naman naniniwala sa sarili mo. Walang ibang unang maniniwala sa sarili natin mga bi, kundi lang tayo. Tayo lang at wala nang iba. Kaya mga bi, kung ano man yung pinagdadaanan mo, lagi ka magdadasal at lagi mo lang tutukan ang mga pangarap na meron ka. Palagi ka lang sumubok. Huwag kang titigil na abutin mo yung mga pangarap mo. Kung araw-araw kailangan mo ulit-ulitin kapag nagkakamali ka, di gawin mo. Kung sakaling i-reject ka ng mga tao, hayaan mo sila.
Hindi lahat ng tao tatanggapin ka. Hindi lahat ng tao papalakpakan ka. Mas marami pa yung manghuhusga at tatawa. Dahil lahat yan nangyari sa akin. Pero hindi ko sila tiningnan at hindi sila naging rason para itigil ko at hanapin ko yung para sa akin. Dahil naniniwala ako. Uulitin ko na may pangako ang Panginoon. At dahil syempre sa mga mahal natin, kaya lagi tayong nagsusumikap. Lagi mo silang gawing motivation sa buhay mo para lagi mong araw-arawing maging mabuting tao at maging magaling na tao. Yung version na ibibigay mo yung best mo. Yung version na ikaw at best at napakagaling na tao. Wala namang kasing ibang tutulong sa atin kundi tayo lang. At isang araw, masasabi mo rin na nakuha mo na rin ang para sa'yo. At kapag nakuha mo na yun mga B, palagi mo lang gagawin na maging mabuting tao at laging mo pasalamat sa Panginoon. At palaging pagbubutihan ang mga talento at bagay na meron ka.